po yung magkakasunod na taon sa Church po ng Grace. Dahil yung po mga churches na mayroon po tayong hawak, malaya ko na po silang pinapasabihan na pwede na silang kumuha ng mga guest speaker nila, na mga kakilala din nila, kaso ayaw ho. Ang gusto talaga, ako lang ho talaga ang pupunta. Kaya po, tatapatin ko po kayo, isang beses, isang taon ko lang makita yung mga outreach kasi yun lang po ang kaya ko talagang gawin dahil ang inyo pong lingkod, meron po akong hawak, minomonitor ng 5 churches. Kulang kami sa manggagawa. Kaya kung meron pong gusto maging pastor, dito na lang po kayo. Huwag na kayo lumipat sa amin. At kailangan nyo kayo. Kulang po. But anyway, sobrang salamat. Nakita ko sila Ate Mary. Thank you for coming for our 11th anniversary. Nagulat ako pag tingin ko nandun sa Ate Church. Oh. Thank you for coming. Binisita nyo kami. Kanina narinig ko po si Nanay Pearlie na nagpapatotoo. Pwede na tayong umuwi. Sapat na po ang sinabi niya para umuwi kayong masaya. Dinagdagan pa po ni Kuya at saka ni Ate Loretta po. Loretta, si Ate Loretta. Talagang pinapatunayan nila talaga ang Diyos talaga ay Diyos na makapangyarihan. Amen! Sabi niya nga kulang daw na yung buhay niya para pasalamatan si Lord. Gusto ko sanang mag-react kay Nanay Pearlie nung sinabi niya talagang 2 beses ako na-operahan, yung mata ko ganito. Sabi ko na yung dami niyong pera. Hindi na nag-react si Nanay. Kasi yung totoo, hindi papahintulot ng Diyos ang isang problema pag hindi natin kaya. Tandaan niyo ho, basta pinahintulot yan ng Diyos na magka-problema tayo, wala ka mang hawak na pera, alam ni Lord, malulusutan mo yan at malulusutan mo. Kaya po, pag hindi ka pinahintulot ng magkasakit ng malubak, alam ni Lord, kakaunti lang ang perang may bukol. Nakukuha niyo ho? Ang maganda ko kay Nanay Pearlie, malaya na siya sa utang. Kaya kung gusto niyo umutang, siya po tanongin niyo. So, hindi ko alam paano magsimula. But anyway, in behalf po ng Grace Christian Church, nakikiselebrate ko kami sa ating pong iglesia dito sa NLC na kayo po ay nagdiriwang ng 11th year anniversary. Palakpakan ho natin malakas ito. Salamat sa Panginoon. At kami po ay muling sasaksi sa inyong pong tagumpay. Hello? Amen. Sa inyong tagumpay. Amen. Yung pong, sino po yung nakarating nung isang taon, 10 years, nandito po nung nagturo ako? Ayan. Tingnan ko nga. Yung mga nakasaksi ako nagturo. Sabihin mo dyan sa katabi mong tumaas, taste ka lang ha. Wala na ako kayong magagawa. Ako na po ang nilagay ng Diyos sa harapan nyo. But gusto ko maging tapat, kahit po ako, hindi ko alam bakit ako babalik dito. Sabi ko nga sa inyo, marami nag-iimbita, pero may ligtang. Pero yung magkasunod na yun, consecutive, medyo strange po sa akin yun. May nagturo ako sa Mayhay, 10th year anniversary nila, pero pinabalik ako after 3 years. Kayo, nung isang taon lang, pinabalik nyo na kaagad ako. Hindi ko alam kung nang nakita nyo sa akin o nang binigyan ng Panginoon. Pero ang alam ko, honestly, hindi ako tumatanggi sa invitasyon. Lalo na kung mga ibang church po, yung hindi namin kasama sa denominasyon, hindi ko po tinatanggihan. Magsasacrifice po yung main church, magsasacrifice po yung grace. Pero yung po mga nag-invite sa akin, lagi po pong pinagbibigyan. Kaya yung mga nandun po sa lilag, kaya yaman, 3 linggo hindi nila makikita. Dahil ang balik ko na sa kanila ay 31. Kasi may anniversary ngayon, may anniversary sa susunod na linggo, may anniversary sa susunod na linggo, kaya magkikita po kami ay 31. Hindi ko po alam kung kilala pa po ako ng grace pagbalik ko po doon. Pero so much for that. Ilang minuto po ako magsasalita. Pastor Candido, kuya, anak. Wala. Ayun, yung relo, tinatak ko, kawawa ko kayo. Alas 8 pa ako hanggang ngayon. Hindi ko alam. Bigyan niyo po ako ng ilang minuto para magsalita. But anyway, sobrang salamat at nakita ko yung aking kamanggagawa, Pastor Lara. How are you? Kamusta na po? Ayan. Nice to see you. Nice to see you. Ayan. So mga kapatid, ang ganda ko ng kinuha yung tema. Ang nakalagay po dyan ay the love of God, the fruit of transformation. Tanggapin ko man o hindi, talagang ang totoo, pinahirapan ako ng inyong team.
Bababa po ba? Hindi, okay na po, dyan na lang po, okay na. Kasi po, ang maganda po doon, ang ganda ng tema eh, the love of God is the fruit of transformation. Sabi ko tuloy, niya naman ako magtanong, ano ba gusto niyo makita? Kasi dalawa nakikita kong pwedeng gawin dyan eh. Ang hirap ko naman pagsamahin. Sabi, pipili na lang ako, taste kayo kung ano yung napili ko. Pero alam ko, hindi ko aksidente nandito kami ng asawa. Kaya nung nabanggit ko, sobrang saya ko na nakita ko kayo. Isang maganda ko, nung 10 years, maraming bangko ang bakante. Ngayon ho, kaunti lang. Palakpakan ho natin ang Panginoon. Nung 10 years, yung ako yung pumasok sa pintuan, biglang sabi ko, ano ba naman ito nakita kung dinag na po ng church? Para namang iilan kami anibersaryo. Ngayon no, talaga naniniwala ko, anniversary na natin, ang dami na natin. Kasi sa natural, napansin ko lang po yun na. Pero not to offend anyone, gusto ko lang sabihin sa inyo, may ginawa si Lord for 1 year. Kasi pagdating ko ngayon, ang saya ko kasi sabi ko, iyang-iyang ako. Samantalang ng tension, nakuha niyo ko? So, kaya nga po, ngayon po umaga, sabi yun ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Sabi dyan, and we, who with unveiled faces all reflect the Lord's glory, are being transformed to His likeness with ever-increasing glory, which come from the Lord who is the Spirit. Can we bow our head? Dear Heavenly Father, once again, you bless your word and then bless your servant and bless your people. God, I pray to the power and anointing of the Holy Spirit, none of us will leave this place na hindi mo na-strengthen, na hindi mo na-patatag, na hindi mo nabigyan ng pag-asa o kaaliwan. Panginoon, salamat po na ang iyong pong iglesia sa lugar na ito ay nagdiriwang ng 11 years. At ako po yung maasa, marami pa pong taon ang aming celebrate sa lugar na ito o saan man dako. Kaya mo, Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak na makikinig ngayong po umaga, kaya mo po na ikaw maluwalhati, ikaw yung maparangalan. At umaasa ako na ikaw yung Diyos na magpapalak sa bawat isa. May mga ilang kapatid kami, maaaring nagpaplano, dumako pa, makaabot po sila sa celebration nito. And right now, God, may your name be increased, and I myself be decreased. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi na, Amen. Mga kapatid, hindi na po akong papaligoy-ligoy-nan. Punta tayo, 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Ang sabi po dyan, at tayo na natatakpan ng mukha, sabi dyan, na nag-aaninag sa kalwalatian ng Panginoon ay nababago ayon sa kanyang wangis at patuloy na nababago. Ang ginamit ng 7 translation from glory to glory to glory. Kaya po yung glory hindi yung matatapos po yun. Taas po ang kamay na nagsasabing hindi pa siya satisfied sa ginagawa ni Lord sa church na to. Taas ang kamay. Yung hindi pa siya nasisiyahan. Kumbaga mayroon pa siyang gustong marating. Taas ang kamay. Wala. Hello? Sabi ko po, you want to speak me pure in English so that you can understand what I'm saying? Ulitin ko po, taas ang kami nagsasabi na hindi pa ako nasisiyahan sa nangyayari sa church, gusto pa may mangyaring mas maganda. Taas ang kamay. O sabi ko dyan sa nakataas ay kilos-kilos. Gusto pa lang may mangyari pa sa church na ito, ay kilos. Hindi pwedeng may mabago na wala tayong ginagawa. Amen? Amen. Kasi marami sa atin, gustong-gustong may magbago, gustong-gustong may mangyari, tayo naman tumulong. Wala na ang posa. Amen. Tingin mo sa katabi, sabi mo sa akin, hindi ikaw yun. Yun. Kasi, ito yung gusto natin makita. Sa ayaw sa gusto natin tanggapin, lahat tayo nagnanais ng isang maganda, maunlad, masaya, malago, madaming member na iglesia. Tama? Amen. Pag hindi gano'n ang pananaw natin, ay tayo po'y magpa-pray over. Amen. Wala pong organisasyon na hindi gustong umunlad. At naniniwala ako, kaysa tayo, na gusto natin makita maganda yung church. Sino ba namang matutuwa na ilan lang ang mananamba? Mas the more, the merrier. Tama hindi? Tama hindi? Kaya nga, ngayon pong umaga, ang ganda po na napili niyo pong tema at hopefully, after my message, umuwi kayo na may natutunan at nabago. Sabi ho dyan,
Ito gusto natin makita. Alam niyo ba sa Lumang Tipan, sa Exodus chapter 19, Exodus chapter 32 to 34, it is a story of Moses. Balikan ko yan, ginamit lang niya ni Paul. Storya ni Moses, na si Moses from Mount Sinai, bumaba po siya, kasama yung dalawang tablet stone, pagbaba niya, ayun na, nakita yung kaningningan ni Moses. Kung kayo po'y pamilya sa Bible, dahil nagniningning ang mukha ni Moses, yung mga tao hindi makatagal. Amen. At kailangan nila magtakip, kaya nga, sabi doon, nagtatakip sila kasi hindi sila makatagal. Ang problema, yung kaningningang nararanasan po nila Moses that time, yung po, sa pagtataklob nila, tinatakloban nila, pero yon bahagi na rin ho doon, kumukupas-kupas yung ningning. Kumbaga, nawawala. Kaya nung ginamit po ni Paul, yung nangyari po kay Moses, sabi niya, yung kaningningan na yon, sabi niya, tayo daw po ay being transformed into His likeness with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Tingnan niyo nga yung katabi niyo kung may ningning ang mukha. Meron ba? Nagniningning ba? Ha? Baka naman pawis yung nakikita niyo. Ha? Yung, meron ba kayo nakikita ang kalwalatian dyan sa katabi niyo? Amen. Siguro niyo muna, tingnan niyo na. May kalwalatian ba ni Lord dyan sa nasa tabi mo? Amen. Dapat gano'n na nakikita sa atin kasi sabi dyan, being transformed into His likeness with ever-increasing glory. Mga kapatid, let's talk about an important topic. We are all the transformed. Tayo po ay tinawag to transform. Meron po akong hinahanap ko po yung laruan ng aking apo. Ayoko namang sabihin ni Ate Loretta, siya lang mamaya. Kung meron na din po ako. Magtatatlo na. Lumabas na yung dalawa, inantay ko na din isa. Kaya magtatatlo na sila. Meron pong laruan yung apo kong lalaki na natuwan-tuwa ako at tuwan-tuwa naman siya. Alam niyo yung laruan ng aking apo na mga 2 to 3 years old? Ano po siya? Parang isang robot. Yung robot niya, robot yun, pag nakita mo. Pero pag ikinilos mo, may mga ginawa ka, nagiging, ano pong tawag doon, nagiging kotse siya. Nagiging kotse. At mula sa pagiging kotse, nakakatuwa doon, ang nagiging eroplano. Tandaan niyo ho, yung robot na yon, nagiging kotse, tapos nagiging eroplano, siya pa rin yun, pero nababago siya. Hello? Siya pa rin yun, pero bago siya. Iisa, pero bago siya. Meaning to say, siya ay robot, tapos mamukhat mo maging kotse, tapos maging aeroplano. Same siya. Siya pa rin yun, pero bago siya. Tingnan mo yung katabi mo, kung kakilala mo, at kapitbahay mo, kung kasama mo sa bahay, yan pa rin yan. Yan pa rin yan. Yan pa rin yung biyanan mo. Yan pa rin yung manugang mo. Yan pa rin. Yan din yung kapatid mo. Same. Yan pa yung kapatid mo, kapitbahay mo. Pero dapat, different siya. Dapat, iba siya. Dapat pagtingin mo dun sa yung manugang, yung manugang ko, grabe. Pintay na siya kagabi ng dati. May pasalubong ba? Napakapatid. Nakuha niyo ho? Amen. Yan pa rin yung manugang mo, pero iba na siya. Can you get me? Yan pa rin yung biyanan mo, pero iba na siya. Ayun, sabi ni nanay yun. Ni nanay yun, Burley, sana ko. Ayan, dito na tayo. Ayan, a call to transform. Ano gusto natin makita? Taas ang kamay ng nandito na talagang gusto nila makita maayos na ang church, maganda yung church, masaya. Okay, lahat tayo lahat. Yung hindi mo, payag na gano'n, dito yung muna yung manalangin mo, hindi namin kayo kayo sa... Okay, a call to transform. Bago yon, ang paniwala ko po, a transformed life is necessary to attain progress in the ministry. Kung gusto niyong makita ang pag-unlad ng gawain ng Panginoon, a transformed life is necessary. Bato-bato sa langit.
ang tamaan, Pagmula dati. mapunta ho kayo sa langit. Tandaan nyo ho, wala po akong alam sa buhay nyo, hindi ko po kayo masyado kilala, pero ang titiyakin ko sa inyo, kilala kayo ni Lord. Amen. Kaya pag nagsalita po ako, parang ako sinumbong yata ako ni Pastor ka dito. Allah, hindi ko kami lang nag-uusap niyan. At minsan ang nga lang, sobrang abala ko yan. Hiyang-hiya ako dyan sa inyong pastor. Napakasipag. Sana lahat ng manggagawa, ganyan. Wala na akong kausap. Pwede nga lang, pinampung ko na yan. Pinampung ko na. Hindi naman pwede. Jump ka lang sa inyo. At tayo magkakapatid sa Panginoon. Tama? Tutulungan, pero hindi tayo gagawa ng division. Balik tayo. Gusto nating magtagumpay, gusto nating umunlad ng ministry. Sabi doon, ang paniwala ko po, kailangan ng transform life. Anong gusto nating makita ngayong umaga? Kunin ko muna yung malaga salita dyan. Namabasa ko yan, binigay sa akin sa chat. Sabi, the love of God is the truth of transformation. Ang lumis, ano kaya ang gusto nyo makita nitong aking anak na to? Kasi dalawang pwede kong gawin. Love of God at saka yung transformation. Pero mas gusto kong bigyan ng pansin yung transformation kasi yung love of God, sobra-sobra ng pagmamalang naranasan nyo. Amen. Hello? Si Nanay Pearly, wala pa duda-duda, mahal na mahal siya ni Lord. Dapat 2 operasyon. May 3 pa, gawa yung katarata. Tapos ngayon, sumisigaw, wala na siyang utang. Kaya nga tinsunyata ni Nanay Pearly, malaya na ako. Naalam nyo, nung nagpapatato kayo, baka yung ibang mga nanay dyan, tsaka may ibang mga kapos, sama ko din ba? Dulutin ko ang palaya. Huwag kayong mag-alala, una-una lang yun. Lalayanin mo kayo. Dahil isa po ang Diyos na pinaglilingkuran natin. At ang Diyos na ito, walang paborito. Walang paborito. Kung minahal si Nanay Pearly, eh syempre, mahal ka din ni Lord. May iba-iba lang kaparaanan. Tama? Amen. Okay. Ano ba yung salitang transformation? Make a thorough. Sabi ko na, nandito ang ating suki eh. Ating pong bigyan ng pagpalakpak ang Panginoon sa buhay po ng ating tagalanggalang Vice Mayor. Amen. Yan. Vice, maganda na. Nakita na naman tayo. Welcome po, Vice. At alam ko, hindi ko niyang pababayaan ng church na to. Mahal na mahal ni Vice Mayor ang church na to. Makakalimutan po niya yung iba. Itong church na to, hindi mo. Kasi magkadikit talaga sila ni Pastor. Vice, palapakan natin ang Panginoon. Thank you po for coming. Sige po, pasya na po. Puna na po kayo dyan. Ayan. Ayan. Sige. Ayan. Kinabahan tuloy ako. Hindi ko pala na ipag-pray na sana pag dumating si Vice Mayor, tapos na ako mag-message. Inabot pa rin ako. Basta hinabot ko talaga. Ayan, inabot talaga. Wala eh. Balik tayo. Transformation. Make a thorough or dramatic change in the form, character, or appearance. In the form, character, or appearance. That is transformation. Kaya nga yung sinabi ko laruan ng aking apo, isa siyang robot, magubago pag pinipit mong gano'n nagiging kotse, pinipit mong gano'n nagiging aeroplano. Ang tawag po doon, laruan na yun ay transformer. Nung amin pong mga bata pa kami, mayroon pong palabas na gano'n. Natatandaan niyo po yung Voltes 5? Amen. Sila lang po yun ha. Ako po naalala ko. Sabi niyo, ano pala kayo na si Pastor? Hindi naman. Sakto lang. Tapos, kasabay nun, lumabas yung Transformer. Ito yung mga cartoon character na nagbabago-bago ng anyo. Same sila, pero nagbabago. Tingin mo kayo sa katabi mo. Yan pa rin yung kakilala mo, pero bago na. Amen. Diyos ko po, ang lamlam ng amen. Kaya yan pa rin yung kakilala mo, pero bago sa amen. Ano magpakula? So, transformation. Sabi diyan, dramatic change sa form, sa appearance, sa character. Mga kapatid, ngayon po yung salitang transformation, almost similar word yan, change. The process of becoming different or undergoing. Same. Yung other salita po sa transformation is change.
At sa, I think, Hebrew ba, o Hebrew, ang ginamit po, Greek is metamorphosis. Yan yung transformation, metamorphosis. Yung very familiar na, kung nakakita po kayo ng uod, mula sa uod, nagiging uod, pagkatapos sa pagiging uod, nagiging paru-paro. And that is metamorphosis. Hello? Amen. Taas ho yung magkakasama sa bahay. Yung magbibyanan, magkakapatid, taas mag-asawa. Ayan, sabihin mo dyan sa mga nakakasal mo, hindi pa tapos si Lord sa iyo. May aayusin pa si Lord. Can you get me? Meron pang aayusin si Lord. Kaya nga, ang word na change is a similar word transform. Ngayon, mga kapatid, sabi ni John Mason sa kanyang libro, the most unhappy people are those that fear of change. Yun daw mga taong hindi talaga masaya. Yun daw yung mga taong takot sa pagbabago. And gusto mabago ang buhay, ayaw mag-upload. Gusto mabago ang community, ayaw naman sabihin ko sa tao na ayusin ang paglilingkuran. The most unhappy people are those people who are fear of change. Mga kapatid, pag ikaw na kay Lord, ano man pagbabago mangyari, wala tayong dapat ikakabago. Basta na kay Lord ka, kahit magbago ang ano man, bahala siya. Basta ikaw na kay Lord. Amen? Amen? Taas ang kamay na handa sa pagbabago. Yan. Huwag niyong kakalimutan si Vice Mayor. Mga kapatid, we are talking about a call to transform. Sabi ko nga kanina, kung gusto natin ng progress, kailangan nun natin talaga ng binagong buhay. Binagong buhay. Kayo ba'y binago na ng Panginoon? Parang hindi ako satisfied sa iyo, maraming nangigigaya. Pwede mo ba kahit isang saglit lang ho? Anyway, meron pa naman akong 20 minutes. Tinitingnan ko yung reloj, baka hindi na ako makabalik sa susunod na. Ayan. Ito po yung gusto makita nyo, mga kapatid. Daanin nyo nga sa taas ng kamay yung level ng inyong, sa inyong pakiramdam, pakiwari, level ng pagbabago nyo. Nabago na ugali mo, nabago ka bilang tao. Pagka yung nabago ka, ganito lang. Nabago naman, Pastor. Pag medyo nabago, nakapalatang makabalo. Pag talagang binago, nakataas na ganyan. Tatlo lang yun, ha? Yung nabago naman, ganito lang. Medyo pero yung talagang nabago na ni Lord, ganito. Taas nga ang kamay kung talagang nabago na kayo. Dahanin nyo nga sa magtaas kung gaano kayo nabago ni Lord. Wala na ako ituturo natin ako ganun na rin. Ayan. Kayo ho nakakaalam nun. And glory to God kung tayo po ay nababago ng Diyos araw-araw. Kaya ngayong umaga, ano yung process? Alam niyo ba pag tinignan yung pagbabago, hindi siya ganun kabilis? Hindi ganun kabilis. Kung ang pagbabago katulad ng Angel's Burger, ipiprito mo lang, pagkatapos mo iprito, kakainin mo na, di okay na. Eh hindi. Ang pagbabago ho may proseso. Kaya yung mga asawa nyo, pagtiisan nyo. Hello? Baka kayo nag-titingin sa bintana nyo sinasabi, kaya mababago asawa ko. Ano ba? Dahil ang pagbabago hindi isang titik mata. Kung ang iniisip nyo, ang bayan na may mababago sa isang mata, hindi sana nung pabago na lahat. Kaya tayo dapat magtyaga-tyaga. Basta malaga may nababago. Kung hindi man kalaki, at least may nababago. Nakuha natin? Tingin mo kayo sa katabi mo, may nabago na ba dyan sa katabi mo? Okay na yan, at least may nabago. Amen? Amen? Palakpakan niyo ako natin sa Diyos. Gusto natin na mabago? Kung gusto mo mabago, una, pakibasa. Ano daw po? Ano daw po? Sabihin mo dyan sa katabi mo, renew your mind. Gusto mo pala ng transformation, dapat mabago ang isip natin.
Kaya, halimbawa, gusto niyo ng pagbabago, bago isip niyo. Hindi yung, ang tagal mo na kay Lord, lagi mo na lang sinasabi, talaga ako'y tagtad na ng utang, mamamatay na yata kami mahirap. Huwag kang mag-alala, mangyayari yung gusto mo, antay-antay lang. Kasi yan yung kaisipan mo. Dapat mabago yung isip mo. Hello? Hindi yung pagharap mo sa salamin, tagal-tagal mo na nabuhay siya, pangit ko talaga. Huwag kang mag-alala, talagang pangit ka na sa salamin. Kung gusto mo ng pagbabago, kailangan ma-renew yung mind mo na hindi. Talaga yung pagkakali-kali Lord sa akin talagang maayos. Kahit ganito ang ilong ko, nagtinisalang nadaanan ng piso, maganda pa rin ako. Dapat ganon. Renew your mind. Tingnan nyo, sabi ni Paul, do not be conformed any longer to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Dapat magbago ang isip natin. Amen? Yung pananaw mo sa asawa mo, dapat nababago. Pananaw mo sa anak mo, sa magulang mo, dapat nababago. Hello? Amen. Tingin sa katabi, kaya? Kaya. Hindi yung pagtingin niyo pa lang kay Pastor Carlito, 10 taon niyo nang kasama, ay talagang kaya si Pastor, wala na talaga. Ayaw nga magbago ng isip. Amen? Amen. Gusto niyo ng pagbabago, you must renew your mind. Ako po, nung ako po ay high school, ang tingin ko po sa akin, pangit. Talaga po, pangit talaga si Pastor. Yun talaga tingin ko. Eh kasi naman talaga, pangit talaga ako. Yun ang tingin ko. Kaya hindi ako nagsasasayaw ng magagandang babae sa JS. Kung sino yung bangko, yung talaga sinasayaw ko kasi pangit ako. Kaya yung tira-tirahan, alam niyo sa amin sa mga ganon, yun ang nauuna. Ang unang nakukuha, yung magaganda. Yung mga hindi ganun magaganda, yun ang naiiwan, kaya doon ako. Buti na lang, nakakilala ko kay Lord. Aba, nilikha pala akong pawangis ng Panginoon. Ang ganda ng pagkakap. I'm fearfully made. Nanginginig pa si Lord habang nililikha ko. Eh di ako'y pogi. Sige, kaya nga nito may bonus ko sa akin. Lala, pag lumabas tayo, 2 drinks ang kunin ko na. Lakas kumalampak eh. Renew your mind. Ano yung proseso? Dapat you must live or walk in the Spirit. Gusto nyo ng pagbabago? Dapat lumalakad tayo sa Espiritu Santo. Amen. Hindi yung piniiran natin laging laman. Aga-agang gigising, nakamumod ka, agad lang yun. Tapos sasabihin mo na, kay Lord ka, nakasimangot ka. Walang gano'n. Dapat ang pagising sa umaga, iba na yung aura mo. Kasi kasama mo Panginoon. Amen. Live by the Spirit or walk in the Spirit. Sabi ni Paul, so I say, live by the Spirit and you will not gratify the desire of the sinful nature. Mabuti na lang nakakilala ko kay Lord at nakilala ko ni Lord. At dahil ang banal na Espiritu nasa akin na, ang laki ng ginawang pagbabago ni Lord sa akin. Di ka masasagal. Lalagnatin ako pag hindi ako nakapagsugal. Ganun talaga ako. Ang hindi ko na naman na ma-master ay mahjong. Pero, nang makilala ko ang Panginoon, natagpuan ako ni Lord, na pumasok ang banal na Espiritu sa puso ko, yung vision yung tinanggal ni Lord. Hindi mo kayang baduin ang sarili mo on your own. Mapapagod ka after a month. Pero pag pinayagan mo si Lord ang magbago sa iyo o bumago ng buhay mo, kahit sa isang mata, kayang-kaya tayong magiging. Let the Holy Spirit lead. Kaya nga mahalaga yung Espiritu Santo. Kaya alam mo, pag yung banal na Espiritu nasa isang tao, si pati mo yung katabi mo. Pag nakakunot ang loo, tanungin mo na sa iba talaga si Lord. Amen? Kasi the fruit of the Spirit is love, joy. Kung mayroon mang isang napakagandang palatandaan ng pagiging anak ng Diyos, yun yung kagalakan. Marami na po ako nakasama po, 40 years, never nila makita nakamumot. Na-payload tapos nakamumot. Hello. Tingin na sa katabi. Ayos-ayosin ang mukha. Ayos-ayosin. Palampakan nga natin si God. Ang progress, gusto mo yung pagbabago. Number 1, renew your mind. Renew your mind. Huwag mong isipin na mananatili kang mahirap. Na kay Lord,
Mayroong pagbabago. Mayroong pagbabago. Kung iniisip mo, yan ka na, hindi totoo yun. Pag na kay Lord, kayang-kayang gumawa ng iba na ang Panginoon. Hello? Tapos ang gusto magpagawa ng bahay. Oo, magantay. Kaya ni Lord yan. Walang imposible sa Panginoon. Taas ang kamay na nagsasabing mapapatapos ka kanyang mga anak sa pag-aaral. Yan, palakpakan natin ng Panginoon. Pag-aaral mo, ha? Kung hindi naman yung Vice Mayor nandito lang pag kailangan niyang tulog. Yan, sorry po, Vice. Okay, next. Ayaw kumana. Mukhang nag-hang. Okay, pangatlo, sabi dyan, if you want, next is crucified ourselves with Christ. Kailangan ipako natin ang ating sarili kasama ni Lord. Hello. Sabi ni Paul, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Ito ang malaking problema. We always declaring Christ is with us. Tapos ang nakikita naman sa iyo, yung luma pa rin pagkatao. Wala na akong kausap. Ito nakakalungkot. Sigaw tayo na sigaw, oo, si Lord, kasama ko. Tapos ang nakikita naman sa iyo, yung dati mo pa rin pagkatao. Sayang. Kaya sabi ni Paul, I have no longer lived, but Christ liveth in me. Amen? Amen? Yes. Sipan niya ako ito sa kanila. Nakikita na ba si Lord sa buhay niya katabi mo? Amen. Mahalaga yun eh. Kaya nga ako nung makakilala kay Lord, alam ko kung ano yung mali, alam ko yung tama, alam ko yung dapat yung iwasan, alam ko yung dapat yung taliguran. Kailangan akong taliguran. Amen? Amen? Amen. Huwag po kayong maliwala na sa katarayan nyo maraming pupunta sa church naman. Kung gusto mo marami pumunta sa church na ito, dapat makita si Kristo sa buhay mo. Amen. Amen? Amen? So, tuloy natin. Okay, next. Sabi diyan, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, good. Sabi doon, talaga natin, ipako natin talaga ang mga gawa ng laman. Pag tayo na kay Lord, hindi dapat nakikita sa atin ang mga gawa ng laman. Inggit, puot, galit, paninibugho, hindi dapat nakikita sa atin. Hindi dapat nakikita sa atin. Hello? Hello? Kaya? Tanungin niyo yung katabi mo, kaya? Dapat kayanin. Gusto natin may 12th anniversary. Tapos gusto natin magdagdag pa tayo ng bangko. Dapat may magbago. Kaya nakakatuwa, ilan na lang ang bakante ngayon. Samantala ng 10 years, ang daming bakante, bigla ko gusto mo ng nalulungkot ako doon. Buti na lang itong si Pastor Carl dito sa Ay, Pastor, nagdaganda na nangyayari. May mga nabagdagdag na, hindi magaling. Kaya saksi po ang aking mga mata, laki ng pinagbago sa ating 11 years. A call to transform. Kanina, may process. Ngayon, may pattern. Alam niyo yung pattern? Kulmahan, padron, gayahan, yun po. Nung ako'y nag-aaral pa, ang galing ko kung panggayahan. Nung bata pa po kami, pag nagdo-drawing, dahil lang mag-drawing, sinasaka-saka na lang namin yung gano'n. Dinidinan, saka na lang ano. Kasi yun, may pattern kasi. Can you get me? Naalala ko ng mga panong kami, elementary yung kupido, binibigyan na kami ng padron, tapos ikaw na, yung mag-gupit mo na. Tayo, pag nakay Lord, a call to transform, may pattern. Anong pattern natin? Anong huwanan natin? Anong padron natin? Tingnan mo yung katabi mo. Pag yan ang ginaya mo, yung topic mo, na ka dyan na nakaingos, pag lalabas yan, ay, yan pagkagayahin mo. Dapat ang pattern natin, guys, lahat tayo, even your pastor, ang dapat ang padron natin, maging kawamis ni Lord. Amen. Maging kawamis ni Lord.
kakawangki na ba yan ni Lord ang katabi mo? Malam niya ang amen. Amen. Christ-like. Dapat yan ang pattern natin na lahat tayo, ang ating huwaran, si Kristo. Amen. Pwede naman yung tingnan ng mga pastor niyo, huwag niyo masyadong titingnan. Tingnan niyo lang. Pero pag tingin niyo, lampas sa kanila. Dahil ang dapat dulo, si Lord. Kay Liverpool Paul naman, mayroon siya ginawa. Pero tuloy ko na, baka ako hindi na makabalik ulit. Sabi mo dyan, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son. Yung pala talagang bottom line natin eh. To be conformed to the likeness of His Son. Hindi maging kamukha ni Kuya Carlito, hindi maging kamukha ni Vice, hindi yung maging kamukha ni Pastor Frankie, maging kamukha ng Panginoon. Amen. Christ-like. Kaya sabi dyan, no, sila ng mga nakawalang sala, sabi dyan, ay pinatawad para daw po maging kawangki, kawangis ng kanyang anak. Walang iba kundi ating Panginoon. Kaya ang bottom line natin, dapat maging kamukha tayo ni Kristo. Amen. Nakikita na ho ba? Amen. Nakikita na ho ba? Amen. Mga kapatid, sabi ni Paul, imitate Christ. Hindi masamang maging inspirasyon niyo si Vice, yung mga young people, baka iba sa inyo sila, sana one day maging counselor din ako ng bayan, maging there's nothing wrong for them. Walang masama. Pero lagi niyong tatandaan, pinakamigit sa lahat, dapat ang bottom line natin, we want to be like Christ. Okay? We want to be like Christ. Kaya mo sabi dyan, follow my example as I follow the example of Christ. Kaya kami pong mga pastor, hindi kami exempted. Pag ang inyong pastor, nagsabi na sa inyo si Kuya Carlito, si Pastor Carlito na, anong pangalan mo na? Kiel, the strength of God. Parang ano, Kiel. Ano ba masyado? Kaya mo na. Explain yan eh. Halimbawa si Kiel nagsabi, sinabi sa'yo ni Pastor Carlito na, Kiel, follow me as I follow Christ. Ibig sabihin na matino na si Pastor Carlito. Nakakahiya kasi magsabi na, oy, gayahin mo ko tapos palpa ka. Nakakahiya yun. Para masabi mo yun, alam mo sa sarili mo kung maayos ka na. Hello? Kaya naniniwala ako kay Paul. Nang sinabi ni Paul yan, sabi niya, follow me as I follow Christ's example. Naniniwala ako, maayos si Paul. Amen. Kaya pag ang mga pastor niya nagsasabi sa inyo, ano ka ba? Gayahin mo ako, tularan mo ako. Pag gano'n ang mga pananalita, okay na yung pastor niyo. Pastor, babantayan daw din. Antay-antay na na-tsempo pa eh, na-tsempo. Sabi dyan, imitate Christ, sabi ni Paul. Sabi naman ni John, but we know that when He appeared, we shall be like Him. Whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. Kapag sinasabi niyo na kayo ay anak ng Diyos, dapat lumakad kayo kagaya ng lakad ni Kristo. Amen. Wala na lang tayo na nagkakaroon ng problema ng church ay ang hirap ng hatak ay kung maka-hallelujah, grabe. Nangungutang kapitbahay mo 1 kilo bigas, hindi pa napakutang, hindi nga yung pupunta rito. Hello! Amen. Ay, yung mga estudyante, yung mga gwapong ito, mag-iimbita kayo ng mga kaklase nyo. Eh, paano yung papa nito? Tatlo pa lang girlfriend nyo, the same time. Hindi pogi-pogi, papatunan na lahat. Walang sumayag na pogi kayo. Sabi diyan, walk like Jesus. Sabi ko nga sa inyo, kung gusto niyo na progress, kailangan ng transform life. Kailangan ng binagong buhay. Pag walang pagbabago, tagilid na. Pag walang pagbabago, tagilid na. Kahit na mag-imiyak pa tayo sa pananalangin, kung hindi naman mababago buhay natin, ang hirap papuntahin ng Diyos sa mga tao sa lugar na to. Amen. Tingin sa katabi, Englishin mo. Clear. Clear.
Sabi ko sa inyo, ang pagbabago, hindi naman ganun kabilis. Pero ang sinasabi ko, sana, araw-araw binabago namin. Amen? Palakpakan natin. Pattern natin, Christ-like. Sabi ni Peter, therefore, since Christ suffered in His body, arm yourself also with the same attitude. Same attitude. Tayo mga anak ng Diyos, pag naki-Lord talaga, pag may problema, hindi nalayo kay Lord, lalo lumalapit kay Lord. Nakakalungkot eh. Pag may problema tayo, lalo tayong hindi nadalo. Tapos nangihiram ka doon sa kasista mo, hindi ka napairam. Lalo, hindi mo ganon? Ba't yun? Dapat ang ginagawa mo doon, dahil ikaw nasa gitna ng matitinding problema, dapat lalo kang lumalapit, kumakapit sa Panginoon. Amen? Sa totoo lang, kahit hindi ka manghiram, pag inutusan ng Diyos yung iyong katabi, bibigyan ka niyan. Walang nangangailangan, okay na. Nanay Lucy, wala tayong dapat bigyan. At wala nangangailangan. Sabi nila, di ba, yung ano ni Nanay Lucy, pag talagang kailangan yung pera, hindi naman hindi namin sasandayan. Basta kailangan yan, magsabi lang kayo. Palapakan niya muna namin siya. Tapusin ko lang po. Baka iba nang tingin niyo sa akin na yun. Kanina, process. Pangalawa, pattern. Ngayon naman po, problem. Pag tayo nagbago man yun, pag tayo nabago, ano naman yung profit? Ano naman yung reward? Ano naman yung magiging resulta? Malaki po. Pag ikaw at ako, lahat tayo, matatransform talaga into Christ-likeness, ibang klase po ang gagawin ng Diyos sa talong-tong. Baka mamaya sasabihin na lang ni Pastor Carlito na Pastor, tatay Pastor, baka namang problema ako eh. Talaga namang halos akaw na kami doon sa church eh. Hindi na, sigit na kami. Walang paano ano. Mas magandang problema yun. Mas mayroon na problema yung mga nagano. Okay na yung nagkakanda sigip-sigip tayo. Amen? Amen. Amen? Amen. Profit natin, una, tandaan na natin. Tayo ang mga buhay na salita. Amen. We are a living epistle. Sa ayon sa gusto niyong tanggapin, sabi ko na sa 2 Corinthians chapter 3 verse 2, we are a living epistle. Tayo ang mga buhay na salita. Tingin na sa katabi. Living epistle. Buhay na Biblia. Para mas mahirap. Kung buhay na Biblia. Kaya mahirap din tong tayo ni Vice Mayor eh. Alam mo yan ganyan eh, laging bantay ni Kuya Carlito. Kaya pang tintigot lang, sasabihin ni Kuya, Vice! Mga ganun lang. Nakakaintindihan na siya. Tandaan nyo tayo po ang buhay na Biblia. Tayo ang buhay na Biblia. Bakit? Sabi ni Paul, tayo daw ay known, read by everybody. Tayo daw ay nakikita, nababasa ng lahat. Kaya salamat for the glory of God na pinag-itinay ko. Mabait na ako noon, mas lalo akong bumait. Sama ko si Lord eh. Alam niyo, nung mga young people pa ako, galante na ako nun eh, for the glory of God. Nung nakakilala kayo, mas lalo akong galante. Parang ayaw yung maniwala. Kasi, nang ako'y tinawag ni Lord, alam ko sa sarili ko, nakikita ako, nababasa ako ng tao. Kaya lahat tayo, obligado, ingatan ang buhay natin. Bawat kilos, salita mo, pilantik ng mata mo, binabasa nila. Kaya pag tumaas ang kilay mo, matagad talaga yan. Nakukuha niyo ho? Kaya dobling ingat. Dahil ang gusto natin, mas gumandang gawain ng Panginoon, mas marami pa ang dumalo, kailangan ng pagbabago. Amen. Hello. Mahal niya ang katabi mo. Amen.
sabihin sa kanya, kaya nga magbago na. Amen? Palakpakan nun natin si God. We are written not with ink, but with the Spirit of the living God. Kaya lahat ng mga anak ng Diyos, lahat na nagsasabing sila nasa Panginoon, nababasa, nakikita tayo ng tao. Amen po ba? Kaya ang hirap ng buhay sa mundong ito. Ang hirap ng buhay natin. Gusto mo na sumabot, di ka makasabot eh. Sabi mo, pagka ko ng galit, sa kami ng born again pa naman ako. Nagkakats pa, lagi ko pa naman dala Bible. Kaya kahit gusto mo, relax lang. Relax lang. Ganun tayo. Known and read by everybody. Lagi niyo tatandaan, pag nasa school kayo, you are known, read by everybody. Si Vice, pag nasa working place niya, known and read by everybody. Kaya kung ako kay Vice at may plano pa siya magtagal sa politika, mas ayusin ko na ang kilos ko. Mas mahirap maging kabul sa huli. Ayusin ko na yun ako. Talagang ayusin ko na. Para pag nakita niya, okay yan si Vice, okay yan. Kaya pagdating na election, di ka na mahirapang mga kandidato. Kasi nakita na nila, okay yan. Ganon din sa Panginoon. Dahil nababasa, nakikita tayo ng tao. Mahal niya ang katabi niyo? Sabihin mo sa kanya, ingat. Yan ang lagi sinasabi ni John Lloyd, ingat. Amen? Palakpakan nun natin mga kaibigan. Alam nyo, pagawa tayo na bagong buhay, hindi pwedeng hindi lalagaw ang gawain. Hindi pwedeng hindi dadami ang mananampalataya. Maniwala kayo. Hindi rin pwedeng hindi magbabago mga building kasi nahandun ang pagpapala ni Lord. Kamayan ng katabi. Sabi mo sa kaya magbago na tayo. Ang bunga, ang matutubuhin natin pag nabago, charge growth. Charge growth. Nang nagpapasimula ako naglingkod kay Lord almost 5 years, nagsasabi ako ng Lula, bakit naman pipitong po yung pinapagkatiwala mo? Sabi, pwede ba dami-dami mo naman? Yung mga daan naman, parang masaya-saya naman ako. Tinugod ni Lord, at least ngayon, mga 700 people na sa ilalim ng mga ano. Independent church na okay lang. Dumarating naman talaga sa tamang panahon. Dumarating sa tamang panahon. Kailangan lang talaga mabago. Kaya ako po, as a pastor for 41 years in the ministry, I tried myself to guard myself. Dahil isang pagkakamali ko lang, the ship will start. Amen? All for the glory of God. Kung naman narinig niyo sa akin, all for the glory of God. I really thank God kasi nito lang nakaraan for a very short testimony. Nito lang mo nakaraan. Yung Lily po na Majors ng Grace, 3-story building po yun. Kung mayroon man church na hindi dapat i-aircon, yun po yun. Kasi tatlong palapag yun. Yung worship hall na first floor, hindi mo kailangan i-aircon kasi kaya pa po ng ventilator. Kaso isang araw, may dumating na blessing sa gawain ng Panginoon. May isang kapatira, biglang naggabot po ng pera sa akin. Times daw niya. 100,000. Hiyang-hiya naman ako. Nasyo ko, sabi ko dito. Naisip ko lang, sabi ko, may nagre-request yung aming children's room sa Sunday school, mga children, nahinitan doon. Paggawa nga ng aircon, mas kami ng mga nasa 30 plus, pinagawa ng aircon para air conditioner. Tapos kinaisang lingguan, hindi pa nasiya si Lord. Bigla na lang, may naglagay sa basket, sa love offering ng tithes daw. Binabot sa akin ng treasurer, pastor, may nag-tithes ulit, 200,000. Wow! Ano gagawin mo ito? O hindi sabi ko sa mga leader, o hindi, ano ba gusto niyo? Kaya gaya, percon na itong worship hall. Ay, hindi percon. Ang sarap pala ng percon ba? Iba ang feelings. Iba talaga pag aircon, iba ang feelings. Kaya yung tatlong air condition unit yung pinakapit, nasa walang 170 o 50, 60,000.
Aba, dami pala ang mana ng palataya pag-aircon. Ang sarap pala ho pag-aircon na talagang hindi na ng mga nagpapaypay. All for the glory of God. All for the glory of God. Pag okay ang leader, pag okay ang pastor, pag okay ang mga leader, hindi pwede hindi lalago ang gawain. Yan lang ang challenge sa atin. Mapalad po kayo, may Pastor Carlito kayo. Amen. Mapalad kayo. Ang bait po niyang inyong pastor. Very humble. Mas humble po sa akin. Iyang hiya po ko dyan. Napakasipag po niyang inyong lingkod ba yan. Ako pag nakikita ko si para ko mukhang nagiging tama sa harap ng inyo. Pero worth it. Nag-meet kami, iyak ng iyak yan. Yung pastor, iyakin din niya katulad ko. Sabi ko sa kanya, tiis-tiis. Okay lang yun. Magpatuloy ka. Alam mo, kami mga pastor, kailangan din namin talaga ang kapwa pastor namin. Mag-cheer. Mabuti na lang. Natagpuan siya ni Lord. Para sasama na ng tingin sa akin. Mga kapatid, huwag ko kayo mag-alala. Kakampin niyo po si pastor. Kakampin niyo po. Maniwala ko. Katuwang niyo po po. Dahil isa lang akong pananaw sa buhay ko. Hindi na po akong ligilos lang sa aming loob na iglesia. Gusto ko po sa labas ng iglesia, sa marketplace. Kaya mahal ko po ang mga pastor na katulad ko. Whether natapayan o hindi, basta lingkod yan ito, mahal ko yan. Palapakan natin po. Ayan lang, Joe. Tingnan niya yan. In the same way, let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Mga kapatid, pag nakita ng mga tao ang inyong liwanag, ang inyong mabubuting gawa, yung mga kapitbahay nyo magsasabi sa inyo na, "Uy! Saan ka nag-charge? Pasama na nga. Grabe ng bait mo ngayon." Dati hindi ka marunong magpautang ngayon, pinapautang ka. Yan. Nakukuha niyo ho? Kaya nga sabi diyan, let our light shine. Pag hindi nakita mabubuting gawa ng mga anak ng Diyos, wala pong masamang magpupuri sa atin. That is the reality. Ang hinahanap ng tao, tandaan niyo, lahat ng tao may kanya-kanyang reliyon. Lahat yan may kanya-kanyang reliyon. Ang pagtatalunan na lang natin ngayon na yung bunga ng ating pagsama sa reliyon. Kaya pag tayo binago at naging kawangis ni Kristo, walang dahilan para hindi tayo samahan ng mga tao. Amen. Amen? Amen. Tingin sa katabi, do you understand? Yeah. Let your light shine. Kayo ay magbait. Kung kayo dati kilala nilang mataray, ay buwasan ng patarayan. Kung noon ikaw ay magkunat, parang Benelepoy, di mautangan, abay magpautang. Anak ng Diyos, kung ikaw na may palakutang, ba't bawas-bawasan ng palakutang? Anak ng Diyos, ang taong-tambay naman. Kung ikaw ay nag-aaral, abay huwag mangopya. Makakaya, dala-dala mo si Kristo, taas kay may kodigo. Huwag mahiya ka. Amen? Amen. Let your light shine. Kung hindi mababago ang ating mga ugali, malamang sa malamang, mahirapan talaga na gumagawa yung mga. Tingin sa katabi, ang laki na ng pinagbago mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Live such good lives among the pagans, though they accuse you of doing wrong, when they see your good deeds and glorify God on the day He visit us. Tandaan niyo, mabuhay tayo ng maayos sa gitna ng mga tao. Amen. Amen? Amen. Kaya ako po, nagbabait talaga ako. Kasi mahirap na eh. Kaya nga meron kaming customer doon sa amin sa Mayhay, si ate. Hala! Nung una talaga nandun ang desire kong tulungan at ako yawa-yawa. Bigay dito, bigay doon. Parang pa ng pandemic. Bandang uli, namutang sa akin, pinairam ko. Pag daw dating ng 4 piece, babayaran niya, nakailang daw, late daw, nandiyan sa iyo. Natanggal na. Nakakot ko, pumunta na naman papunta. Pautang daw ng bigas. Kung hindi ka nga ng pastor, kaya habang nagtatawag, Lord, kung hindi nga ng Bago mo to, pautang 100. Pag daw nakasweldo yung asawa, hindi naman nagkabala. 50 na lang. Kasi bukas darating eh. Wala
hindi ka makagalit. Murahin mo yun. Tapos sasabihin nila, yung pastor doon nagmumura. Eh kaysa naman ako'y mabalita doon, eh bigyan mo na kahit paano. Mahirap kasi masaan yung ating pananampalataya. Hello? Hello? Kahit si Vice, alam niya yan, hindi siya pwede magtaray. Kahit ayaw na niya magbigay, hindi pwede dahil naka. Pare-parehas lang kami. Pare-parehas lang. Public servant sila, public servant kami. Ibang kanyang paraan ng paglilingkod kami, gano'n din, pero uli sa amin tinatapak. Amen? Kaya naman talaga, maging okay ang buhay natin sa gitna ng maraming tao. Amen? Palakpakan mo natin dito. Dito, gusto mong magtapos. Kailangan kasi yung maaninag, makita, mabanag sa atin yung kaluwalhatian ng Diyos. And we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory. Reflect all the Lord's glory. Dapat po talaga sa mukha pa lang natin na bless na yung mga tao. Dapat po sa mukha pa lang natin na bless na yung mga tao. Amen? Yung pag nakita ko, talagang grabe ka sister. Yung mga doon din, pag nakita tayo, malis na. Hello? Pag kayo lagi tinataboy palayo, along-alin. Hindi nakikita ang kaluwalhatian nito. Pero kapag kayo laging iniimbitahan ng iyong kapitbahay na makakwentuhan, kitang-kita kaninihan ng Panginoon sa buhay. Amen? Kaya mo tayo mga gusto kayo lagi na masimangot, walang pupunta sa church pag lalo tayo na masimangot. Dapat lalo na napunta sa church ang kami. Tingin sa katabi, kaya? Kaya? Amen? Palakpakan natin si God. Mga kapatid, as I close my message, people will believe not on what you say, but on what you do. Ang mga tao hindi maniniwala yan sa sasabihin mo. Maniniwala sila sa mga gagawin mo. Kaya nga meron tayo kasi action speaks louder. Amen. Napakalaga po nun, my dear brother and sister in Christ, as you celebrate your 11th years, naniniwala ako, pag may transform na buhay, hindi pwedeng hindi kayo magdadagdag ng bangko sa susunod na mga buhay. Amen? 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 We are in the end times. Nasa mga huling panahon na tayo. The glory of God revealed and seen on us when we live like Christ. Amen? Si Christ minsan lang po nagalit. Parang ayaw niyo maniwala. Nang makita niya yung kanyang bahay pa na lang na ginawang parang pugan na magnanakaw, talagang nagwala sa isang ganon. Ay, pag naman araw-araw, lagi kang high blood ay iba na. Amen? Amen? Kaya dapat ayusin natin yung sarili natin. Amen? Ang Diyos sagana magbigay at hindi nanunumbat. Ayaw, sabi ni James, baka naman kayo bigay ng bigay sa mga kapatid niyo. Lagi ka lang nangihingi. Kailan ka naman makakabawi ako sa Lord? Si Lord sagana magbigay, hindi na naman. Pag kayo nagbigay na lang. Huwag yun ang sumbatan. Huwag yun ang konsensya yun. Amen? Palapakan natin malakas na. Mga kapatid, as I close my message, tandaan natin sa ating pong buhay, leaders and churches desire. Leaders and churches desire to see that the church is growing. Tama hindi? Tama hindi? Lahat ba tayo nagnanais na makita lumatagaw gawin ng Panginoon? Lahat tayo. Totoo yun. Pero tandaan natin, they are looking for the best method. They are looking for the best method that could help them to achieve their goal. Alam niyo, ang dami nag-ano, dapat ganito gawin natin, ito sistema, gawin natin to para lumago ang church. Pero lagi niyong tatandaan, remember this, growth will come.
Ang church po ng Grace, hindi kami masyadong maraming programa. Hindi kami masyadong programa. Pero sinisikap ko, mararamdaman nila, mararanasan nila ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Para sa akin kasi, pag naramdaman ng tao ang pag-ibig ng Diyos, hindi yan aalis sa lugar mo. Amen. Kaya nga, remember this. Growth will come. Pakibasa. Growth will come. Pakibasa. Ano daw po? Ano daw po? Growth will come by? Sabihin mo dyan sa katabi mo, having a transformed life. Panahon na po para mag-decide talaga lahat tayo. Hindi mo ba kayo napapagod? Na lagi niyong iniisip, gusto niyo makita ang gawain ng Panginoon ay masaya, malago. Hindi ko siya mangyayari kung hindi natin ayusin ang mga buhay natin. Panahon na po para po tayo ay mag-decision na, Lord, gusto ko na po makatulong sa Diyos. Kung malaman mo may bigay na tulong pinansyal, yung malamang buhay mo mabago, ang laki na nandiyan. Amen. Ang laki na niyang tulong. Amen? Amen. Amen? Amen. Can we all stand together? Tayo po tayo lahat.